Matapos ang ilang taong pananahimik, sa wakas ay magbabalik na ang isa sa pinakasikat na SUV ng Mitsubishi, ang all-new Mitsubishi Pajero. Ngayon ay mas matapang na ang itsura, mas modernong teknolohiya at mas handa na sa matinding off-road adventures. Kaya naman sa video nito ay alamin natin ang lahat ng mga detalye kasama ng kabuuang presyo ng bagong Pajero na ilalabas ngayon. Batay sa ilang teaser at mga video na pinasilip na ng Mitsubishi Motor, ang Mitsubishi Pajero ay may malaking LED lighting system sa front, pagbibigay dito ng mas malawak na visibility. Hindi pa man masyadong confirm pero mapapansin na kaagad sa disenyo nito na mukhang mas matapang at mas premium na ang disenyo ng bagong Pajero ngayon. Mayroon itong malaking dynamic shield front grille na sinamahan ng bagong T-shaped LED headlights at LED daytime running lights. Mas boxy at muscular na ang body design nito kumpara sa dating modelo, kaya mas commanding na ang presensya nito sa kalsada. Batay sa official na teaser, papalitan na rin ng dating side hinge rear door nito sa modernong liftgate para mas madali ang pag-load ng mga gamit at mas convenient sa marami. Inaasahan din magkakaroon nito ng 8 hanggang sa 20-inch alloy wheels, depende sa variant nito. May roof rails, may skid plates na rin na talagang kukumpleto sa kabuuang anyo nito. At bukod sa mga LED lighting system sa front, nilagyan rin ng LED taillights ang modelong ito at mas mataas na ground clearance para sa mas seryosong off-road capability na talagang mas mag-i-stand out sa marami nitong kakompetensya sa ilang mga brand. Pagdating sa platform at chassis, syempre ilalagay dito ng Japanese brand ang kanilang matibay na pundasyon para sa body build, pero mas magaang at flexible, kaya mas magiging mahusay sa off-road condition. Ang bagong Pajero ay gagamit ng isang ladder frame platform ng Mitsubishi na mula sa Triton pickup nila. Well, alam naman natin ang performance ngayon ng Mitsubishi Triton. Isa na rin ito sa pinakamahusay na pickup truck para sa mga off-road condition. Ngunit may sariling suspension tanning ang Pajero at mas premium na cabin para sa mas komportableng biyahe sa highway at mas mahusay na performance sa off-road. Ay iba nga lang ang ilang mga parte nito, gaya ng mga suspension, stabilizer, coil spring na ibabagay rin sa sukat at kabuuang timbang nitong bagong Mitsubishi Pajero. At ayon pa sa ilang detalye ay magkakaroon ito ng Super Select 4-wheel drive 2 ng Mitsubishi na isa sa pinakamagandang 4-wheel drive system sa segment dahil sa pinagsama nito ang kaginhawaan sa kalsada at matinding kakayahan sa off-road. Itong sistema na matagal nang ginagamit sa Pajero na ngayon ay ginagamit na rin sa Montero. Ang function kasi nito ay nagbibigay sa driver ng kakayahang pumili ng tamang drive mood depende sa kondisyon ng daan. Kaya naman yung dating na masusukal talaga sa karamihan at tingin ng iba'y mahihirapan ng sasakyan, sa bagong Mitsubishi Pajero ay mukhang kakayanin ng mga ito. Sinusuportahan pa ng iba't ibang terrain moods tulad ng gravel, mud, sand, rock sa mga madudulas na kalsada. Sa loob naman malaki rin ang pagbabago nito. Magkakaroon ng bagong Mitsubishi Pajero ng full digital instrument cluster. May malaking touchscreen infotainment system at may wireless Apple CarPlay at Android Auto. Kasama na rin syempre ang wireless charging pad, mga USB ports na nakakalat sa loob at mga premium leather seat cover. Meron ding ambient lighting, dual zone o tri-zone automatic climate control at ang special na features nito na panoramic sunroof para sa mas komportableng ride quality. At ang isa sa pinaka-inaabangan din ay ang pagbabalik ng sikat na multimeter display ng Pajero. Ngunit ngayon, digital na ito at kayang magpakita ng compass, altitude, temperature, pitch at roll angle, pati na rin ang torque distribution habang nasa off-road condition. Well, kung iisa-isay naman natin ang mga bagong safety features nito, ang bagong Mitsubishi Pajero ay magkakaroon ng napakaraming mga advanced safety features para sa ligtas na pagbiyahe. Mitsubishi Pajero kasi ay magkakaroon ng adaptive cruise control. Ito ang isa sa pinaka-advanced na bersyon ng ordinaryong cruise control. Bukod kasi sa pananatili nito sa itinakdang bilis, gumagamit ito ng radar at camera upang otomatikong sukatin ang distansya ng sasakyan sa unahan. Kapag bumagal ang nasa harap, ay kusa rin itong babagal. Pero kapag bumilis na ang sasakyan na nasa unahan, ay kusa rin itong bibilis. Bukod pa dyan, sinamahan rin ito ng autonomous emergency braking, isang safety system na gumagamit ng camera at radar upang makita ang mga sasakyan, pedestrian o iba pang mga hadlang sa unahan. Kapag nasense nito ang mga papalapit na banggaan, hindi kaagad natapakan ng preno ng driver, magbibigay muna ng babala. Kung wala pa ring aksyon, kusa nitong ipipreno ang sasakyan upang maiwasan o mabawasan ang lakas ng banggaan. Sinamahan pa ito ng blind spot monitoring kung saan may mga bahagi sa gilid ng sasakyan na hindi nakikita sa side mirror at ito ang tinatawag na blind spot. Gamit ang radar sensor nito, matutukoy ng blind spot monitoring kung saan may sasakyan na nasa bahagi nito. Kapag may sasakyan sa blind spot, iilaw ang indicator sa side mirror. Kung magsisignal ang driver para lumipat sa lane, magbibigay rin ito ng visual at audio warning. Sinamahan pa ito ng rear cross traffic alert. Kapag paatras naman, lumalabas mula sa parking space at limitado ang iyong visibility. Ginagamit naman ang rear cross traffic alert na safety features nito.
May radar sensors din ito upang makita kung may paparating na sasakyan mula sa kaliwa o kanan. Bibigay ito ng tunog at babala sa display upang maiwasan ang aksidente habang umaatras. Mayroon din itong lane keeping assist, may 360-degree camera at may front and rear parking sensor. Sinamahan pa ito ng napakaraming airbags. Yan ang pinaka-the best sa modelong ito ngayon. Dahil hindi lamang sa panlabas ay makakaligtas rin ang mga pasahero sa matinding impact ng banggaan dahil protektado ang masiselang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng maraming airbags na nakakalat sa loob nito. Sinamahan pa ito ng hill descent control, hill start assist para sa mga paakyat o matatarik na daan para kahit hindi ka nakapiga sa preno ay hindi ito biglang bubulusok pababa dahil sa mga safety features na ito. Well, pag-usapan naman natin ang kabuang detalye ng makina ng bagong Mitsubishi Pajero. Hindi pa man official o final ang engine specs nito, pero ayon sa ilang mga teaser, malaki ang posibilidad na gamitin ito ang 2.4 liter bi-turbo diesel engine ng bagong Triton, na kung saan inaasahang maglalabas ito ng maximum power output na 200 horsepower at nasa 470 hanggang sa 500 Nm ng torque depende sa final tuning nito. May possibility ding magkaroon ng hybrid version ang bagong Mitsubishi Pajero ngayon sa hinaharap para sa magandang fuel efficiency. Yan din naman kasi ang nauuso ngayon at hinahanap ng marami. Pagdating naman sa transmission, posibleng ipares ito sa sikat na 8-speed automatic transmission ng brand. Tama ang mga advanced 4-wheel drive system para sa mas mabilis na shifting at mas magandang performance sa highway at off-road. Well, kung pag-uusapan naman ng fuel consumption, dahil hindi pa official ang final figures at alam naman natin na matipid din talagang gumawa ng sasakyan ang Mitsubishi brand, ito muna ang inaasahang konsumo o estimated fuel consumption pa lamang. Magkakaroon daw ng 9 to 11 km per liter sa city driving at umaabot naman mula 13 hanggang 16 km bawat litro pagdating sa highway o maluluwag na kalsada. Yan ang pinakamatipid na estimated consumption ng brand para sa segment nito dahil posibleng magkaroon nga ng isang hybrid variant itong bagong Mitsubishi Pajero ay automatic na mas matipid pa yon kesa sa mga gumagamit ng natural engine Pajero variant. Well, pagdating naman sa top speed, inaasahan din na aabot mula 180 hanggang sa 195 km per hour ang magagawa nitong bilis gamit ang 2.4 liter engine. Depende rin siguro sa variant. At syempre, isa sa pinakamahalagang bahagi ng SUV ay ang mga suspension system nito dahil itong responsible sa kaginhawaan ng biyahe, katatagan at mataas na bilis at kakayahan nitong dumaan sa mahihirap na off-road terrain. Bagong Mitsubishi Pajero ngayon ay magkakaroon ng front suspensions, double wishbone independent suspensions. Ang sistemang ito ay binubuo ng dalawang control arms na nagbibigay ng mahusay na control sa galaw ng bawat gulong nito. Dahil independent ang pagkakakabit ng kaliwa at kanang gulong ng Mitsubishi Pajero, hindi gaanong naapektuhan ng isang gulong kapag may lubak o bato na dinadaanan. Kaya ang resulta ay mas kontrolado ang biyahe at mas magaan ang steering response, mas mahusay na cornering stability at mas malakas na kapit ng gulong sa kalsada. Pagdating naman sa rear suspensions nito, inaasahang gagamit itong bagong Mitsubishi Pajero ng multi-link rear suspension na may coil springs. Hindi tulad ng traditional lip spring na karaniwang ginagamit ng pickup trucks, ang multi-link suspensions ay gumagamit ng ilang control arms upang mas kontrolado ang galaw ng rear axle. Kaya naman dahil dito ay mas komportable ang biyahe lalo na para sa mga pasahero sa likuran. Mas magaan rin ang handling ng matataas na bilis at mahusay din ang wheel articulation kapag nasa off-road condition. Ang suspensions na ito ay nagbibigay ng balance sa pagitan ng comfort at matinding off-road performance. Isa sa pangunahing gamit ay ang shock absorbers na inaasahang di magkakaroon ng bagong Pajero ng mas malaking gas charge shock absorber na kung saan kinokontrol ang pagtalbog ng suspensions pagkatapos dumaan sa lubak o matatarik na daan. Kaya kung mas malaki ang shock absorbers ng Pajero ay mas mahusay nitong maa-absorb ang impact kaya mas komportable ang sakay at mas stable ang sasakyan kahit sa mga off-road condition. Bukod pa dyan, bagamat wala pang opisyal na numero, inaasahang magkakaroon ito ng ground clearance size na humigit kumulang sa 220 hanggang sa 230 mm. Ang mataas na ground clearance nito ay magbibigay ng kakayahang dumaan sa malalaking bato, lubak, baha at hindi pantay na daan nang hindi sumasayad ang ilalim ng sasakyan. Syempre, ang mas kukumpleto pa dito ang mga off-road ready tires para sa mga matataas na variant. Inaasahang magkakaroon ng bagong Pajero ng 18-inch hanggang sa 20-inch alloy wheels depende sa variant nito.
Ang base model ay maaaring gumamit ng 18-inch wheels lang na may mas makapal na sidewall para sa mas komportableng biyahe at mahusay na off-road performance. Samantalang mas mataas na variant nito ay maaaring magkaroon ng 20-inch alloy wheels na nagbibigay ng mas premium at mas sporty na itsura. Dagdag lakas na timbak. Kaya naman kung pagsasama-samahin ng mga features na ito, gaya ng kombinasyon ng double wishbone front suspension, multi-link rear suspensions, malalaking shock absorbers, matataas na ground clearance at advanced super select 4-wheel drive 2 system kasama ang mga off-road ready tires nito, inaasahang magiging isa ang bagong Mitsubishi Pajero sa pinakakomportable at pinakamahusay ngayon na SUV para sa parehong city driving at matinding off-road adventure. Pero hindi pa totally guys, ito official dahil base pa lamang ito sa mga teaser, news at update ng ilang mga car vlogger. Kung magiging katulad o mas maganda pa ang mga inaasahang specs na nabanggit natin, ang bagong Mitsubishi Pajero ay magiging isa sa pinakamalakas na katapat ng Toyota Land Cruiser Prado o Land Cruiser na rin at pati na rin ng pinakabagong Nissan Patrol. Lalo na kung mas moderno ang disenyo, mas premium ang interior, mas advanced ang mga teknolohiya kasama ang magagandang under chassis at suspension system nito, ay siguradong perpekto na ang performance nitong bagong Mitsubishi Pajero. Siyempre dala pa rin nito ang matagal ng reputasyon ng Pajero bilang isang tunay na off-road legend. At siyempre panghuli, kung magkano nga ba ang magiging presyo nito? Kung pagbabasehan ang posisyon ng bagong Pajero sa merkado at ang mga katapat nitong SUV, wala pang official na SRP ang Mitsubishi. Pero ganun pa man, may mga pagtatansya na rin ang mga automotive media na magiging mas abot kaya o affordable daw ito kumpara sa Toyota Land Cruiser 250 at Nissan Patrol, habang mas mataas ang presyo ng kaunti sa Mitsubishi Montero Sport. Kaya naman kung official itong ilulunsad sa Philippine market, ito na ang mga estimated price ng Mitsubishi Pajero. Pagdating sa base variant, ang pinaka low end nito ay aabot sa estimated price mula 2.6 million hanggang sa 2.9 million, habang ang mid variant nito ay aabot naman sa estimated price mula 3 million hanggang sa 3.3 million, habang ang top of the line variant nito na 4-wheel drive ay aabot sa humigit kumulang 3.4 million hanggang sa 3.8 million pesos. Kung magkakaroon ng hybrid o FEV version nitong Mitsubishi Pajero ngayon, posible itong umabot ng 4 million hanggang sa 4.5 million depende sa kagamitan at buwis. Ilan pang makabagong disenyo, advanced features na ikakabit sa bagong modelong ito. Well, bakit ganito ang posibleng maging presyo nito? Dahil ang bagong Pajero ay inaasahang magkakaroon ng body-on-frame chassis na mas maganda kumpara sa dati. Magkakaroon ng Super Select 4-wheel drive 2, may advanced ADAS safety features, mga premium interiors, mas malakas na bi-turbo diesel engine at mas modernong infotainment at luxury features nito. Kaya natural na mas mataas ang presyo kumpara sa Montero Sport. At ang magiging katapat sa presyo nito kung nasa 3 million hanggang sa 3.8 million ang halaga ay ang Toyota Land Cruiser Prado, Ford Everest Titanium Plus at Platinum variant. Pwede rin itapat sa Isuzu MU-X top of the line at Toyota Fortuner na LTD at GRS Sport. Well, kung ilalabas naman ang bagong Mitsubishi Pajero ngayon sa ganitong presyo lang na 3.3 million hanggang sa 3.5 million para sa top of the line variant na, malaki ang tsansang maging isa ito sa pinakamalakas na kalaban ng premium SUV segment, lalo na kung mapapanatili nito ang reputasyon ng Pajero sa tibay at off-road capability.